Iniimbestiga ng Kamara sa confidential funds na diskubre na isang Kokoy Villamin ang parehong lumagda sa ilang acknowledgement receipt ng Office of the Vice President at Department of Education. Napunan na noon ng magkaiba ang kanyang pirma sa mga resibo. Ngayon, kinumpirma naman ng Philippine Statistics Authority. Walang record ng kapanganakan si Kokoy Villamin at ang mahigit 400 pang pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd sa ilalim ni VP Sara. Kapareho yan ang nadiskubre tungkol sa isang Mary Grace Piatos na nakapirma naman sa ilang resibong isinimite ng OVP. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang iba namang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan. May 3 resibo namang nakapangalan sa isang Alice Crescencio pero magkakaiba ang pirma at address. Meron ding magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Medyo kalukuhan na po ito. Itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Aabot sa 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Nilista ng mga kongresista ang mga nakita nila na pwedeng ikaso sa mga sangkot. Kabilang dyan ang plunder o pandarambong. Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito'y para bigyang daan muna ang impeachment laban sa vice na confidential funds din ang tinutumbok. Pero kinwestiyon niya ni Congresswoman Franz Castro dahil hindi pa napapatawag ang 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng confidential funds ni VP Sara. Nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Matapos kumpirmahin ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala sa kanilang database record sina Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin, tinatayang nasa 677 katao raw ang nais ding ipaberipika ng Kamara sa PSA na pawang mga benepisyaryo umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sumulat na si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua sa PSA upang matulungan silang maiberipika ang mga taong nasa listahan daw ng Office of the Vice President. Ibinahagi ang kopya ng nasabing liham na ipinadala ni Representative Chua sa PSA kung saan isinasaad nito na beripikasyon daw ng civil registry sa kapanganakan, kasal o kamatayan ng mga pangalang kanilang ipinadala sa nasabing ahensya. May we request for the verification of the civil registry documents, birth, marriage, and death of the names in the attached list relative to the investigation being conducted by the committee. Ani Chua sa kanyang liham. If even 1 peso was spent improperly, it is our responsibility to find out and hold those responsible to account. Ensuring the authenticity of these recipients is crucial for maintaining transparency and accountability in the use of public funds.